sa pagsimba, kanimo lang. Nahunong sa pagdahig, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahimuluan. Dili ko
Panginoon Diyos, sa pagdaig kanimo, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, worship your name, Lord. Susian Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo pukawa ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo di ako ugaksun mo ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makaw sa tagbawa ako punon mo ani ako Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo pukawa ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo kundi ako ugason ikaw ang akong itinguha ug ipangandoy Ginoo sa magaw sa tagbawa ako punon mo ani ako kundi ako ugakson mo ikaw ang akong itinguha ug ipangandoy Ginoo sa makaw sa tagbawa ako punon mo ani ako Jesus. Let's continue to worship the Lord. Jesus. Ikaw ang pulong sukat sa sinugdanan ug kanimo namugna ang tanan niabot ang kahayag ug kanako nagdan-an imong trono gibihan
kaniya hatagan kagahu mahimo kang anak sa Dios usawan usalig kaniya hatagan kagahu mahimo kang anak sa Dios ug ako dawat misalig kaniya Atay gahom. doon ako'y gahu Ipaanak sa Diyos. kaya ko anak sa Diyos idawat misalig kaniya at doon ako'y gahu kaya ko anak sa Diyos Kita. kita idawat misalig kaniya at doon atay gahu Kaita anak sa Diyos o kita bidawat misalig kaniya adun atay gahu kay kita anak sa Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kapagpuan. Sa ngalan mo may kagahutan. Sa ngalan mo, sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kapagpuan. Sa ngalan mo may kagahutan. Sa ngalan mo, sa ngalan mo, tunay ko na nga Diyos. Isigit na to ang ngalan sa Diyos. Hallelujah! Tunay ko na Diyos. Padayon ang igsoon sa pagdaig sa Diyos. Is with us na ang presensya sa Diyos. Surrender to the Lord. Panganduya siya igsoon. Panganduya ang presensya sa Diyos.
magpadayon kita sa atong pagsimba, sa pagsangyaw ug pagdaig sa Dios nga walay puas. Andama ang inyong mga kaugalingon sa pagbaton sa grasya ug gugma sa atong langitnong Dios nga Amahan. Welcome kamong tanan sa atong simbahan diin ang gugma ug pagtuo magkahiusa. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pinaagi sa pagampo ug pagpasalamat. Ipahibalo sa Dios ang tanang inyong mga panginahanglan ug ang kalinaw sa Dios nga labaw sa tanan nga hunahuna magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna pinaagi kang Kristo Jesus. Humilom kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasod. Pagabayawon ako dinhi sa yuta. Kita nasayod nga diha sa tanang butang ang Dios nagabuhat sa maayo ngadto kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Magapadayon kita sa pagampo, pagdaig ug paghingpit sa atong pagtuo sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Magaandam kita sa pagbaton sa dakong grasya ug sa gugma gikan sa atong langitnong Dios Amahan. Magapadayon kita sa atong pag-alagad ug pakigtambayayon sa pagsimba ug pagdaig sa atong Dios Amahan. Praise the Lord, maayong buntag sa tanan. Amen. Lingay mong tapad. Pangutan ako no kung hilig ba siya og sports. Na may lain-lain classes sports, no? Physical o kanang online games na maron. Ang atong isgutan karon, pangutan ako na siya balik kung dili siya hilig og sports, pangutan na, unsa day mong hilig? Kaon. Tug. Bitaw mga igsoon, na mga tao nga gifted both sa sports, maayo kayo, bisan unsa nga sports, o gibutang nimo sa academics, maayo pod kantigo. Top sa kuan, sa klase. Atong hisgutan karon si Paul, Apostle Paul. Si Apostle Paul kay daghan siya. Was many things. He was a missionary, a soul winner, or a pastor, a great theologian, a tent maker, may ang trabaho, but in his spare time, sa iyang oras nga bakante, pangutanan na po di mong tapad, unsa imong buhaton kung bakante ka sa imong oras? Tugya pug kaon? Mo tap answer. Sa spare time ni Apostle Paul, he seemed to be a sports lover. Karon pa mo kanong kana nga si Apostle Paul hilig di og sports. Kasagaran sa mga writings ni Paul sa iyang mga epistles, Paul uses sports as an analogy to get his point. Ang kaning analogy, naman siguro, or kung wala akong basahan ng meaning sa analogy, a comparison between two things typically for the purpose of explanation or clarification. Mo atras ko magson sidetrack ta gamay pagka SNF Saturday Night Fellowship gabi na word nga nigawas nga bag-o nasukad katubaw kadungog ancillary. Ako yung research para mapasabot po na ko suban na sa atong first slide siguro. Ato ipakita ang kandeng ancillary kay supplementary or sakto tong gingon ni Kaloy nga auxiliary. Mo na yung meaning having a subordinate subsidiary or secondary nature or extension sa leader. Mo na ang ancillary. O ang uban mahimong ancillary next week kay i-resume na to ang atong sports evangelism. Pero natay gipang adjust gamay nga mahimo siyang safe o lingaw o ang pulong sa Ginoo mao'y pinaka-top nga priority. Amen. Excited na mo? Before ta mo proceed sa word, akong pahibaw nga ang atong usbon ng sports nga style. Example sa basketball, team nga kani sa small groups, ang kontrahan kay ang God of Glory nga family nga basketball. So assemble ta og team, duha ka team na ay pang mga uncle og mga kuya. Kay para kung kinsa ang present sa small group nga team, kinsa majority. Kung labaw ang mga uncle at ang mga uncle atong i-kontra kung ang mga batanon po batanon.
So kung ganahan po ta isagol, atong isagol. Kaya dili na to gusto nga mahitabo ang mukaton man jud ta no sa atong experience nga mahitabo nga puro small groups nga gamay ra ang gikan diri sa sod, madaog jud. So atong buhaton karon mas daghan ang gikan sa sod. Kung daghan sa gawas, i-mix na to. Modaog jud ang pamaagi nga angay nga buhaton sa sports. So mag-isgot man jud tag sports karon. Ang atong title kay Paul's Sports Analogy. Ang analogy, ang katong analogy naghatag og meaning kanina nga atong ilong reviewon. A comparison between two things. Mo na ang gigabit ni Apostle Paul. Gamit siya og sports nga ang iyang but ipasabot mao ni lawom kayo. So mo na atong title karon Paul Sports Analogy. Tulo ni ka major nga sports ang gigamit ni Apostle Paul ug ang karong Domingo ha ang atong hisgutan kay kinsay makatag-an ay next slide ha. Kinsay makatag-an unsa nga sports? Dagan, dili pa sa katulo pa na nga Domingo. Boxing sa kaduha na nga Domingo. Pastor Marlo. Mao ni atong hisgutan karon, wrestling. Mo na to ko manindog tantanan niya, la yoga ang imong tapad. Wrestling, ang kaning wrestling atong i-define, combat sports ni siya, man to man, close. Wrestling involves different grappling. Sabi sa grappling, ginaksanay, tinukmuray type techniques such as clinch, fighting, throws and takedowns, ilamba dyan sa sahog, joint locks, spins, and other grappling holds. Nakasabot mo sa meaning? Kung naglison mo sabot, matanata ng video para makasabot mo unsa man ning wrestling. So atong i-play palihog ang wrestling. Sa London ni siya, dili ni siya ang recent katong sa Paris Olympics. Adira preset ang grappling, takedowns, joint locks, pin downs. Pagkabata siguro no sa uban nakaduwa og ingani wrestling. Nagdali-dalig uli kay na sakitan ni hila. Naigo ang naong or na tangtang ang ngipon. Kinaman ni siya yung rules, eksakto nga pagduwaan ni nga sports. So sakto lang kana lang kutob. Nakuha siguro ninyo unsa ni ang wrestling. Si Paul, atong ila-ilahon ni si Paul, ang definition or meaning sa ngan nga Paul kay little, small or humble. Next slide. Paul wanted to be known as the little one in Christ's service. Kung familiar mo si Paul kay Saul sa una. So pagka change ang iyang pangalan og Paul, Paul wanted to be known as the little one. Naigo mo Mike, so na nga kuan? Anang trait or attitude ni Paul nga gusto niya nga mailhan siya nga little, humble, small. Sa atong panahon karon kay opposite man no ni Apostle Paul, gusto nga mahimong big, great or kuan kayo ngilngig kayo tanawon sa online sa daghan man jud nag-online nga church, kuyaw kay tanawon. Pero si Paul, little, humble, small. Ug dili na basta-basta para sa usa ka Paul kay ang iyang gigikanan makaila-ila man niya taniya karon taud. Dili basta-basta. Si Paul was a native of Tarsus, a city of Cilicia, and was of pure Jewish descent of the tribe of Benjamin. Magson kung makahimamat mo or makakita mo mga videos sa mga Jewish, karong panahon na, 2024, sa itong nga panahon, kuhan ka ni taas, noo kayo ni sila, dili ni sila kanang basta-basta mga tao. So, sa primero pa lang, si Paul wanted to be known as little one, gamay lang. Ug sa iyang pagka gamay,
sa pagtanaw niyo sa kagalingon. Sa New Testament kay 13 ka books or 14 ang nasulat ni Apostle Paul, epistles, mga letters para sa mga churches. There is no mention of his mother. Wala tayo mabasa na sa Bible. And the information, may tungod siyang papa, kay gamay lang kayo. Pero ang information nga to makuha sa Acts 23:6, may tungod sa papa ni Paul, kay usa ka Pariseo ang iyang papa. So dili basta-basta si Apostle Paul, gikan sa city sa Tarsus, nga kung sa tuwa pa na sa Pilipinas naa sa Ayala or sa Makati, kung ang taga wala mas Kuya Roy din, no? Ang taga Makati mo ari og Cebu, kuan na mas superior. Taga Ayala mo ari og Lapu-Lapu. Kuan kuya kini siya. Ang sinuluban, ang tinurian, sagol-sagol ang English, ang Tagalog. So si Paul kay ang iyang papa kay Pariseo. Nahimong Pariseo, his father was a Pharisee, and that from him Saul inherited the rights of a Roman citizenship. Si Paul usa ka Jewish, gikan sa tribe ni Benjamin, usa ka Jewish, pero Roman citizen pod siya. Dili na basta-basta. Kung sa to nanay green card, makatabok-tabok na sa US. So atong i-summarize kung kinsa man ni si Apostle Paul. Paul was a Roman citizen. Taas kani mao ni ang nag-invade, nagsakop sa mga Jewish sa ato nga time. Roman citizen, Tarsian, gikan sa Tarsus, kuan taas nga high kanang kung mapuyo ka dito, mag-streaming aljon ganina ang sardinas daw dito sa South Korea. Tagpilang sardinas dire? 20 kapin. Andito kay motongtong daog 100, hapit 100. So ingana ang gigikanan ni Apostle Paul, ang sardinas kayang kanon tag 100, pero parihara. Taas ang cost of living. Si Paul kay Hebrew, kan sa tribe ni Benjamin, ug usa ka Pharisee. Ato pa yung ilalahon sa Apostle Paul. Kaya importante nga makailata niya before ta mo proceed atong wrestling. Makakuha ta siyang analogy. Kaya mudritso ta sa wrestling niya, wata kay baw diin man ni ngano man ning naabot ani si Paul nga naay mga sports analogy. Mas maayo nga tong palawman. Because it was a custom among the Jews that all boys learn a trade. Paul learned tent making. So mao ni ang skill nga na-acquire ni Paul. Because it was a custom among the Jews that all boys learn a trade, so ang material aning tent making nga gigamit ni Apostle Paul or ni Paul kay hair cloth gikan sa mga kanding o i-supply nila dito sa mga markets sa Levant. Hapit na atong ilalahon, hapit na jud makompleto. At the age of 13, he went to Jerusalem to pursue his studies in the learning of the Jews. Here he became a student of Gamaliel. Si Gamaliel ay dili pod basta-basta nga maestro, a distinguished teacher of the law. So makita na nato sa Acts 22:3. So ang atong main nga text karon may tungod aning sports analogy ni Paul, specifically wrestling, Ephesians 6 chapter 6, aral lang ta mo focus sa 10 to 18. Pero ang atong basahon, Ephesians 6:11. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron unsa? Makasukol. Isulob aron makasukol. Makasukol ni kinsa man? Sa mama? Sa imong boss? Kundi makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. 12, English. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So maunang gingon sa verse 11, isulob ninyo nato ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios aron makasukol.
Sa 12, makasukol ka taani kaning gipangkoloran, principalities, powers, rulers of darkness niya, mahadlok mga itag gagmay nga ngit-ngit, gagmay nga manglihok, gagmay nga katingad-an, against spiritual host of wickedness. So ang kaning wrestle or pakig-away, a term used of hand-to-hand combat rendered as wrestle by some translations. Wrestling features, paminaw mo Magson, trickery, lipat-lipat, deception, like Satan and his hosts when they attack. So makig-away, layog. May ang kaning wrestling naman ni lipat-lipat mo kalitog murag birahon ko na yung tiil pero paspas kayo adto day sa abaga ipin down inak nya datugan mag kisi-kisi na ang kontra. Mao ni ang analogy, sports analogy nga gihatag ni Apostle Paul nga kani mo ni ang atong gi-wrestle dili ang atong isigataw, dili flesh and blood kundi ang kaning mga butang nga dili makita. So ang tubag ani importante ang pagsulob sa tanang kahimanan through prayer. Nani sa verse 18 sa aton ning maagian karon taud. Coping with deceptive temptation requires truth, kamatuuran, and righteousness, pagkamatarong, pakiglayog, wrestle, dili physical. Mo nang essential kayo ang prayer sa usa ka Kristohanon. Amen? Ang usa ka Kristohanon nga walay ampo-ampo, walay basa-basag Bible, trickery ba ni, mga tricks, deception, ang kaning wrestling, ang kaaway. Abi ni mo maon na to, nasagang na nimo, abi ni mo maon na to ang tentasyon, nisagang ka, pero ang yawa, mao man niyang master, ilad-ilad, naaday dito, ari ka nga part, gi-attack, sa imong relasyon or sa eskwelahan ato ka gi-attack, abi ni mo, ay okay na ko diri sa church, simba ko Domingo, maayo ang dagan, finances, okay ra, wako naglisod. Pero ang yawa, dito din ni-attack sa lain. Mo na nga, importante nga, isulob jud ang tanang kahimanan. Amen? Panahon nga, makumpiyansa, ang usa ka wrestler, abi niya, mao na to. Nakaipsot na yung pikas kamot niya, deception dito di ay, sa kaaway, o sa iyang kontra. Perting, maayong paggagapos niya. O dili nakalihok, ang referee mo count, 1, 2, 3, pila na count sa wrestling pildi ang usa ka athlete. The four designations kani describe the different rankings of those demons and the evil supernatural in which they operate. Nakalitan ba mo Mikeson nga? Nagisgot lang tag mga demons ron or kuan. Importante nga, agtuon ta sa Bible, atong tunan tanan, amen? Dili puro lang light, kung dili mukaon po ta gahi panagsa para makabarog ta. Panahon nga, makadetekta ba? Ilad man yun sa yawa. Nga, sabungon mi sa pamilya. Iyan ang trick, iyan ang deception. Ayaw pa ilad. Dili na mao imong wrestlingon ang imong kauban sa balay. Kauban mo. Imo nang higugmaon. Ang imong wrestlingon, ang kaning nagpasiog da ana. Nagbutangan ng unahuna nga, ay, dauta na siya. Pikhiro, naggamay lang kay nga word nga makatrigger. Di ba, mga bana asawa na ay mga word nga makatrigger sa imong bana or sa imong asawa. Gamay lang kayo. Kuanda yun. Sipok din ang ulo. Rankings of those demons and evil spiritual supernatural empire. Structured. Satan's forces of darkness are highly structured na ay rankings for the most, unsa man lang purpose, destructive purpose. Si Satan walay laing tuyo sa imong kinabuhi sa nagtanaw online or diri natong tanan. Walay lain kundi pagguba sa atong kinabuhi. Amen mo uyon mana. Mo nga Kristohanon ayaw pag duwa sikit-sikit sa mga pagpanglimbong sa kaaway. Kaya di ka kabantay, nakupta na may ng pagka-grapple. Sakto ba? Grapple or basta nag-grab na imong liog.
pero tinan imong kisi-kisi, dili na ka mapatiranan imong kauban. Imong mga anak mo imong mapabuthan sa imong kasuko, pero dili dito mao imong kontra. Kay hiduwa ka sa buhat sa kaaway, true sa kalibutan. Mao na nga distansya o palayo sa makadaot nimo kaning mga tricks ni Satan. Nakahisgot man jud si Pastor Marlo ani usa ka Thursday or Sunday, di ko ka hinumdum pa sa iyan ang naiskutan ang mga tricks. Ang purpose nila, anong highly structured sila, na rankings, na leader, na ay mga, gamitin lang itong word hang, minions, mga bata, minions, mga batos-batos. Pero ako nagingon yung kanang minions nga cartoons. Pero kaduhaan po, no? Illumination. Kaugsaging mo kan. Mga parents, importante nga, mo filter ta karong panahon na kay ang mga buhat sa kaaway, usay, i-insert nila nga dili ta kabantay. Kahibaw man siguro mo no, sa nahitabo sa Olympics, nga gi-insertan. Matod pa ni Ray Salceda, nga may tungod ko na sa drone, nga wala kang magpalupad. Masayon ko no nga mag-sorry, kaysa mananghid. Mana, oy sir, bawal ba magpalupad og drone dire? Sorry ha, dili ko palupad. Pero kung mananghid ka, pwede palupad drone dire. Dili, wala ka kapalupad. Pero kung nag-sorry ka, wala, nakakuha na ka mga footage. Mao ni ang deceptive, mga pagpanglimbong nga nahitabo sa tong present nga age, present nga time, dili sa kalibutan. Buhaton ka tani no nga insertan tani ang kaning opening sa Olympics og mga ato lang sa ilaha dili ako insertan sa ilang mga ideology. Nireklamo daghan ni bash. Sayon na kay pag-sorry. Pero ang information sa darkness, wa na napasa na sa tanan. Ang mga bata nananaw. Maka-imagine mo, bunguton nga tao, lalaki, nagsanina, nagdress. Ano na nyo? Ako, naman ko'y bungot gamay ron. Magilis may na Pastor Arinda, mag-dress ko. Mubarog ko diri. Pasok-pasok ko. Manal ko, sorry kayo magsuna kay nalipat ko, abi man ako atong sanina. Sa yun ang papakayag sorry, pero ang pagpanglimbong, ang pagsabwag og sayop nga ang panguna-huna, wa na naabot na sunahuna. Mga bata, tanan nakakita ato. Ang uban na ay dili angay makita niya, nakita. Mo na ang atong present niya kalibutan. Mo na Kristohanon. Maninood ta pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Kani sa wrestling pa lang daan, kani nga sports. Pero ti kanig lipat-lipat ang wrestling. Sa uban man mong sports na lipat-lipat sa badminton. Abi nimo kusgon, hinay di kayo. Abi nimo hapakon, smash. Na-out na di ay, nanada dito sa tubig. Sa basketball, lipat-lipat. Ma-enjoy ang mga players sa lipat-lipat. Pero sa kinabuhing Kristohanon, ang kaning lipat-lipat, kaning wrestling, delikado ni siya. Muna nga, we do not wrestle against flesh and blood, but against aning mga kaning upat kakategory. Pero dili ta ngay mahadlok, kaya ang atong Ginoo, naghatag na tong armor. Ang pangutan, nagisulo ba na tong armor? Kaya kung wala, watay ampo-ampo. Gisulo bang armor through prayer. Makig-wrestling ka niya, wala, kuhan lang bear niya. Imong kontra kan, na ay mga tunok-tunok, wakay armor. Paggakos pala nyo daan, yang kuko. Ikaw, una ka na ito sa sports, ang hinguko siya daan. Imong kontra, tag-as, pina-Wolverine or Deadpool. Tusok-tusok na ka sa buko-buko. Padayon ta. Not against flesh and blood. So, dili ang atong makita or kauban na to sa balay ang atong tinuod nga kontra. Dili ang imong kauban sa imong opisina ang tinuod nimo nga kontra. Ang espiritu nga nagpaluyo ana, nganong maglagot man jud ni siya makakita nimo or makakita nako, nganong maglagot man siya. Tungod kay naay spiritual forces nga nagsigig hulog. Naay lang leader, slay ruler, suguon to or adtuar gud to ato nagampo, walay nagsulob og armor. Dali kayo na kuan na lockdown. This possibility kaning spiritual forces of wickedness. This possibility refers to the most
depraved abominations, including such things as extreme sexual perversions, occultism, and Satan worship. Ako dili ko mo jump in diretso nga katong sa Olympics kuan demonic to. Pero ma-examine man gud nato. Nagtan-aw mo maigsoon sa kuan sa Paris Olympics nga naay gipangbuhat sexual perversions. Pagkabata unsay gitudlo sa inyo ha? Kung lalaki unsay itawag? Kung maestro, kung nakasas sir, kung babay, ma'am. Pero karong panahon na, maglibog na ka. Pwede na nimo ika-fire out sa imong trabaho, karong panahon na. Lalaki niya, tawagon og sir, di ba ang mga tao nga gituluan sa sakto niya, karong panahon na, nang hitabo na ay perversion, na ay dili na jud kasagaran, dili na normal nga dagan sa kalibutan. Maglibog na ta, kung tawagon ko na siya, sir no niya, masuko ni siya. Mapakawawan ko, bidyuhan ko. Nanghitabo na siya maigsoon. Ug as Christians, wala siguro ta kabaw no kung ikaw na sa sitwasyon, nya tanong mo babayang sanina pero lalaki man kay naong. Pwede ra siguro ka mo sir pero kung dili jud ka detect mura man jud babae, murag lalaki. Nya dress kayo nya kanang pina-Thailand, niadto nag-Thailand ba nagkuha na dito. Gi-Photoshop na dito. Di na ka, ma'am siguro ni. Or, inga na nga tong kalibutan karon dili na mailhan. Di ba, nagtanaw na to diri, makailaman tatanan. Oy, sir na siya, ma'am ni siya. Wala may kadodoha ano. Mga tawag ko. Mo ang realidad sa tong kalibutan. Naa sila gitawag nga word nga woke. Next slide. Woke culture. Ang kaning woke culture, ang ilang ipaglaban ang ilang rights. Example sa LGBT, ilang ipamugos. Nga ha, mao ni ang among ideology, mao ni among paagi. Itukmod padong diri. Dawatan na ninyo, mao na woke culture. Kung dili mo mudawat, discrimination, mao na ilang palaban. Kuan mo na, lagi discriminate lagi ko kay ang CR male ra og female. Asa man day may mag CR. Pero pwede siguro sa gawas na ato dito sa kasagbutan pero ang gibuhat sa tong gobyerno sa kalibutan, gibuhatan og ilang kaugalingong CR. Nya kung ikaw babae ka or nakay anak nga babae nya nag-abot mo dito lalaki man ni pagkabata nya karon kay babae naman. Grabe ka daotan sa kalibutan. Dagdaghang mga cases or ni sangpot sa murder pagpamatay tungod ana mga ingana nga mga binuhatan. Mao ni ang picture nga matud nila dili ni ang Last Supper. Runway man na nagpaso-paso pero ang nagpaso-paso mga drag queens, mga lalaki nga nagsulob og binababay. Mao ni ang atong gi-wrestle. Dili ka na nag-blow. Kano sa amo ko maka-wrestle na nag-blow. Nagsulob ko nagprotas. Entire realm of spiritual beings. Maigsoon mo ni ang nakanindot Ephesians 6:18. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo. Maayo siguro tong basahon para makuha na to ang context. Kung nagdamos niyo yung Bible, taas-taas ba ni 9 ka verse? Ephesians 6, ang atong main nga text kay 11 ug 12. Pero atong basahon ang Ephesians 6:10 to 18. Ang yang subheading kay mga hinagiban nga espirituhanon, dili physical nga mga hinagiban or armor. Verse 10, sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa
sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. As Christians, mo na nga, mo rely ta pirmi ni Jesus kay naan niya ang dakong gahom. Nga mo enable na to nga makadaog ta ani nga away kaning wrestling. Kay kung wala ta ani nga dakong gahom og gihatagan pa jud tag armor, wala jud tay chance. What tay fighting chance. Pero tungod ni Jesus, daog na tandaan. Pero mao magud ni Magson ma-oppress, madaog-daog ang Kristohanon. Kung wala ta kay baw ani nga kani nga hunahuna, kani nga realidad, kani nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Nga nagpadayon tag kinabuhi nining kalibutan na makasugat yung tag wrestling. Amen. Dili literal nga wrestling, dili spiritual battles. Ug ang kaning mga spiritual battles madaog ra nato sa atong pagpakiguu sa close, intimate relationship ngadto ni God nga naay dakong gahom. Amen? Omnipotent. 11, isulob ninyo ang tanang kahimanan. Mao ni atong gibasa ganina. Sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. 12, kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Naadyo nagmando aning kalibutan nato. Kinsa man siguro nagsugwa to. Ay butangin ninyo kaning kuan golden calf ang stage sa kuan sa opening sa Olympics. Nindot man ning kabayo nga murag pale luspad-luspad para ato kaning tumanon ang kuan sa Revelation nga naay kabayo nga nagdala og kamatayon. Nya nagsunod ang mga nations, nagda sa flag sa parade sa Olympics. Diin katugikan nga hunahuna. Dili jud to sa tarong nga hunahuna nga ato ning i-pervert bis sa gulan ta ning binuang kaning imbis sports ang fokusan. Na focus na dito sa mga lalaki nga nahimong babae ug sa mga babae nga nahimong lalaki ug sa umbad pa nang mga plus nga ilang gusto nga i-shove, i-walk agenda nila dawatan ninyo kun dili magwatag balaod pamprisohon ang matawag og sir sa mga ma'am. Sa mo to ang gi-quote ni Jude Bacalso nga naa daw mga konsehal nga nagbuhat og ordinansa. Mao to nga kuan pud kayo 2 ka oras pa barog. Mao na ang present situation sa kalibutan. Verse 13, busa dada ang tanang kahimanan. Nay keyword diri meg. So busa dada ang tanan nga kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios, gikan sa Ginoo. Niglakaw na to, put on the full armor of God. Di ba mauna? Dili nga, niglakaw nimo, para na kung magsanina ta, una ka mulakaw, nagkaugma, padong eskwelahan or trabaho, put on your clothes. Dili ka mulakaw nga, mag-t-shirt lang, nga mo-eskwela ka dito. Katawanan, Magson. Or magkarasunis lang ko, mag-eskwelahan. Kung sa kalibutan, sa atong makita, atong isulob ang tanan, pakapinan pagkalo, pakapinan pag sunglass, daghan pag mga accessories. As Christians, put on the full armor of God through prayer and reading His Word. Amen? Kung dili lagi, kaybaw na tan tanan na, pero wala na to gibuhat kasagaran sa panahon or usahay. Mao na nga dali kita, nag-wrestling na, nag-abot sa sitwasyon, wala tay armor, wala tay kasagang, pildi. Balik na tan 13, busa dada ang tanang kahimanan sa gubat, nga gikan sa Dios o inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway, sa walay pagsibog o pag-undang, hangtod sa katapusan. Ang atong duty as Christians is to stand firm. Kung asa tagibutang sa Ginoo karon unsa imong ministry, asa ka nga level sa imong maturity sa pagsunod sa pag-follow ni Jesus, stand firm, walay pagsibog. Ug mahitabo ra ni kung ato laging gisulob ang full armor of God. Amen. Kung wala nag-wrestling anaman kag atras nya nabiya na linya nga once malapas ka sa linya,
points na sa kontra. So, mo na nga, para maka-stand firm ta, ang yawa, sige, attack. Lipat-lipat, na dito, bisan asa. Para dili ta matukmod. Tungod kina tayo full armor, gikan sa gamhanan nato nga Ginoo, maka-stand firm ta. Amen? Tungod sa iyang gahom. 14, busa, pangandam kamo. Gamita ang, ang katong armor of God. Or armor. Gamita ang kamatuuran, ingon nga bakos, ang pagkamatarong, ingon nga sa lipod sa iyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdait, ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong cellphone, ang taming ang dalon. Kay ang pana sa kaaway, kay nagsiga ni siya. Kung walay shield of faith, nga imong gidaan ng adlaw, hubas kayong pagtuo. Daghan kayong bayranan, away, unsa nga guba sa balay, nga guba. Walay shield of faith, pagpanas ka away. Ang shield of faith may igsoon, nga gihatag sa Ginoo sa tua, kay naa siya substance nga mo extinguish, mo paong sa udyong nga nagkalayo, nga nag-igo sa shield of faith, mapaong to ang pagsabod unta o mas destructive nga gustong buhaton sa yawa. Amen? Muna nga, encouragement ram dyan kay gibalik-balik na ni pila ka tuig, panahon pa ni Pastora, panahon pa ni Pastor Floro, panahon pa ni Pastor Marlo. Mas manghod na kang Pastor Marlo. Mga igsoon, balik-balik rin ang pulong sa Ginoo. Ug mao nga gibalik-balik kay para motubo ta. Kay mahibong mata nganong ang uban na out naman sa linya. Kay wala nag-apply sa pulong sa Ginoo nga isulob ang full armor. Ang gisulob kay shades lang. Wala biyan sa kuan. Pachuy-chuy lang. Attendance lang. Nag-abot ana nga panahon, daotang adlaw, ma-stepping jud ka. Nga point sa kaway. Discourage ka. Ka-discourage mo, ma-discourage ang kauban mo sa balay, discourage ang sa pamilya. I-discourage sa kapamilya, mutakod sila yung pamilya. Mao na ang nagpanghitabo. Ug mao na nga ang pulong sa Ginoo karon. Dili masipyat nga mo pahinumdom naton tanan. Nakig-wrestling ta, nakig-away ta. Pero ang maayong balita kay daog na tandaan. Amen. Ang problema lang kung mo kumpiyansa mo nang ayaw kumpiyansa. Ingnay mong tapad, ayaw kumpiyansa. Atrasan na to sa 16. Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. 17. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. 18 atong conclusion, buhata kining tanan diha sa pagampo. Dagan kito ganina no? Pero ang conclusion ni Apostle Paul, nga usa ka sports lover, usa ka edukado nga tao, usa ka tahor nga tao, makadungog ka ng papam gamit ka ng kayo kagalang-galang. Ngano bitaw nino kung moadto tag eskwelahan ba niya? Nasoy ko invite og kanang commencement exercise. Kuan man kayo usap po datong kagalang-galang po kay dito honorable pastor. Grabe nga kuan. Sa Apostle Paul mo to, ingana siya. Roman, sa Jewish, sa Tarsian. Mao nag-ingon nato niini nga buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay. Inang imong loyo. Yang katunas kinaloyohan ayon na mo adto sa inyong loyo. Ina inyong loyo. Lahutay. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Ang prayer importante kayo, amen? O before ko mohatag og testimony,
naay mo kanta mahitungod aning prayer nga naay magson wa mo nahibong nga discourage na kay mo. Pero nahibong mo nga nahibong or wa nahibong basta naglibog na pod ko sa akong istorya. O mo na surprise nga ano nakabarog mangyapon ko karong hantod karon. Tungod kay naay nagampo para nimo. Kaning tawhan na iyang gi-acknowledge ang mga prayer warriors para ni sa inyo ha kani nga kanta. Gikan pa ni siya sa South Korea ug nakatag-an ko nga mukalit ra ni siya kanang tunga sa pultahan. Atong gitawag, atong gi-welcome si Brother Aljon Sohitado. Hello. Madaogon nga kabuntagon nga natong tanan mga igsoon. Kini akong ihalad nga kanta karon para gini kaninyong tanan nga mga prayer warriors sa God of Glory. Nagasalamat sa inyong mga pag-ampo kanamong naa sa layo. Nakatabang yun ang mga pag-ampo. Kay nag-ampo man sad mi dito kinaugalingon pero mas epektibo ang panaghugpong nga pag-ampo. Nagasalamat kaninyong tanan yung mga prayer warriors sa God of Glory. Kining kanta para sa inyo ha. I was lost in the desert land, so dry and thirsty. God was there where He'll always been, giving grace and mercy. So hard to sing and hard to pray, yet I knew His word was true. Then one day my faith returned, and suddenly I knew somebody's praying for me. Somebody's knocking on heaven's door. Somebody's praying for me. Ooh. Somebody's lifting me up to the Lord. I know it had to be, 'cause somebody down on their knees. Thank you for praying for me. Thank you. Been spared by so many prayers. How many times I could not say what a difference a prayer can make when it's offered up with faith. God has always made a way, Tinod, when I didn't know what to do. Just when I needed a miracle, that's when your praise broke through. Somebody's praying for me. Ooh. Somebody's knocking on heaven's door. Somebody's praying for me. Ooh. Somebody's lifting me up to the Lord. I knew it had to be, 'cause somebody down on their knees. Somebody praying for me. Okay ba ako ikaw next one? Now I know that friend was you. You were the gift God gave me. 'Cause when you prayed, His love broke through. It was your prayer that saved me. Thank you. So thank you for praying for me. Ooh. Thank you for knocking on heaven's door. Thank you for praying for me. Ooh. Thank you for lifting me up to the Lord. Now I can clearly see that you are the one on your knees. So thank you for praying for me. Thank you for praying for us, OFW. Nakasalamat ninyong prayer warriors. Nakasalamat.
Salamat Brother Aljon pagkanindot sa mga itong mga words no. Ang nag-compose ato ang original nga nagkanta kasi Don Moen. Pagka powerful sa mga lyrics. Ug maigsoon akong i-close ni sa usa ka story, continuation sa katong last Sunday. Samtang dito ko nag-struggle sa hospital, naday somebody was praying for me. Akong gihatag ni Pastor Arinda ang time. Kalit-kalit ra pud ni siya igsoon. Makahilak mo puta sa maong awit. Bitaw akong continuation igsoon is ako ipakuan ninyo kung unsa ka powerful sa dihang naay tao nga magampo para nato. Sa dihang magampo ta sa Ginoo. Kasi sa dihan si Pastor James naa siya sa ospital, nakiglayog siya physically, spiritually, nakiglayog siya sa mga nurse, sa doktor, kay mugawa siya sa ospital. Nya spiritually kahibaw ko nga gi-under attack siya kay sa dihang wap ako ni sud sa ER. Naay something giingnan ko sa Holy Spirit nga naay something wrong naa sa sulod ang akong pasyente. Nya nigawas ang nurse giingnan ko nga ma'am, ari ani ang imong pasyente kay di siya maminaw namo makiglayog siya. Nya pag-enter ginako sa pultahan, pagsud nako, giingnan ko sa Holy Spirit nga pag-ampo kay naka sa spiritual warfare. Mao jud na nga word. Spiritual warfare gani igsoon meaning di nato makita ang buhat sa kaaway physically, nakig-away ta spiritually. Ug sa dihang ni sud ako sa ER adto na nako nakita nga yan nagipangtangtang ang mga dextrose, nakiglayog na siya ingon ana. Ug sa dihang ni lakaw na siya ngadto gawas sa ospital igsoon. Wan ako kaagwanta. Kay ako ra mang usa nakiglayog niya. Physically kay ako siyang pugngan padung pabalik sa sud sa ospital. Nya sa dihang dinaan ako kaya kay kapoy na kayo ang akong lawas. Kahilakon na kayo ko kay ako ra naginusara. Nagpadaplin ko, nagampo ko sa ginugnan ako nga. Lord, dinaan ako kaya. Ikaw na ang bahala ni Pastor James, no? Di pa man siya Pastor, ni Jazz, Lord. Ug na-sense kayo na ko igsuon spiritually nga nagluhod ang akong usa ka tiil. Naay dagko nga mga tao, ug ako tong gisense, ug ako tong gi-acknowledge nga mga anghel to nga ni fight nako, ug na ako behind nila, na ako sa ilang luyo. Ug sila ang nakig-fight sa akong battle. Para madaog ang kadaugan nga naa na siya karon nga ri sa tubangan. Ug kahibaw ba mo sa nganong makaanak ko nga battle to siya spiritually. Kaysa wala pa ko nanawag sa balay nga ti unsaon man ko ni si Jazz mugawa sa ospital, nanawag ko ni Daddy D unsaon man ni nako nga mugawa siya. Kay baw ba mo igsuon nga dili ra ako ang gi-revealan ato sa Ginoo nga kinahanglan ni og pag-ampo tawhana, kay kinahanglan siya og rescue. Dili lang rescue nga physical kay naa siya sa ospital na ay mga doktor, mga nurse makaatiman niya. Kundili kinahanglan siya rescue spiritually. Kay sa dihan si Pastor Floro, naa siya sa second floor sa kanang gipuy-an karon ni Zed. Kay di man siya pwede dung ay sagol ni Pastora Marlene kay low ang iyang immune system basin matakdan siya sa COVID. So naa siya sa babaw sa itaas sa second floor natulog. Ug sa dihang wap ako nanawag igsuon nga magpatabang ko og ampo tabangi ko kay si Jazz mugawa sa ospital. Kay baw ba mo nga sa dihang naghinanok siya natug siya. Naay kalit nga nituok niya. Wa ko nagkomedya igsuon gituok siya. Ug kusog kaayo nga pagtuok. Ug tungod kay gituok siya, nakamata siya. Ug sa dihang nakamata siya, nagdali-dali siya og ampo. Walay laing ni Sus yung una-una. Lord, tabangi si Jazz. Ngano man igsuon tungod
kay musugot ta og sa di nakigbattle ta spiritually. Pero mudaog ta sa dihang magampo ta sa Dios. Kay gamhanan ang Ginoo nga atong gisimba. Gamhanan ang Dios nga atong gilagaran nga arang siya nga makapadaog sa atong mga battles. Ug sa Ginoo ang himaya. Amen. Amen. So mo ang continuation kay sama na sa akong gisulti last week kuan ron kanang anniversary, third anniversary sa nahitabo sa kuha. So maigsoon manindugtan tanan ug atong di na to kalimtan mao nang naay manindugtan tanan di na to kalimtan nga maong naay hinungdan naay pulos ang atong pag-ari sa church tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Mao nang nahimutang mandaugon. Amen. Nakabaton tag kapasayloan, kaluwasan gikan sa sala nga panulundon. Ug naapamantan ning kalibutan na mo na makig-wrestling jud ta. Mo na nga lahutay. Amen. Akong gihangyo mga church leaders nga mao sa tubangan pagkuha sa mga elements. Samtang nag-prepare sila magson ako mong gihangyo nga iduko inyong mga ulo, ipiyong inyong mga mata. Examine yourselves, kitantanan, pilang worship team. Mga itagpasaylo sa Ginoo sa tanang butang. Nga itong nabuhat nga wala nakapahimuot, nakapaguol sa Holy Spirit. Mga itagpasaylo kay faithful and true si Jesus. Nga muhatag kapasayloan, muhatag og fresh nga start kanatong tanan. Mag-pray ta para sa elements. Ginoo, salamat Lord sa imong gibuhat dito sa cross. Salamat sa imong gugma, kay imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa talagsaon nga gugma, dili na mo matugkad, dili na mo masabtan, pagkalawom, pagkalapad sa mga gugma. Ginoo, salamat ani mga elements Lord nga nasa mga tubangan niyo makapahinumdum namo sa imong gibuhat dito sa cross, sa imong pag-antos sa tanan namong mga kasakit nga gibear para kanamon tanan. Ginoo, i-bless kini ng mga elements nga mahatag kini namo kadasig, mo recharge Ginoo sa mong pagtuo din na kanimo. Lord, nga bisan na kami sa kalibutan nga giharian sa kaaway, sa kangit-ngit, apan gidaog mo na kini Ginoo. Salamat Lord. Nga ingon nga mga Kristohanon, nahimo usab kami madaogon og walay angay nga ikahadlok diri sa kalibutan. Kay gibuntog mo na Ginoo, bisan na ang pinakataas nga ranggo sa yawa, bisan mismo si Satanas imong gitamak-tamakan og imong gipildi dito sa cross. Salamat Ginoo nga makaambit kami Ginoo sa mao nga kalipay, sa mao nga celebration karong Domingo ha. In Jesus name. Amen and amen. Atong i-distribute og mukha ta sa tong bahin. Ikaw ang pulo, sukat sa sinundanan. O kanimo
kanako nagdaan. Imong trono gibiyaan, aron ako makaplagan. Duwaton ko ikaw, duwaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kapangyarihan. Sa ngalan mo may kalaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kapangyarihan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Thank you, Lord. Matod pa sa 1 Corinto 11:23 ngadto sa 26. Kay nadawat ko gikan sa Ginoong pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Atong ipataas ang pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong dunganan sa pagkaon ng pan. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og mingon. Atong ipataas ang kupa. Mao kinang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni ini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo ni ining pan, ug sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Atong imnon ang sulod sa kupa. Atong katawon ang chorus sa maong nga awit. Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kapangyarihan. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Sa ngalan mo may kaluwasan. Sa ngalan mo may kapangyarihan. Sa ngalan mo may kalaugan. Sa ngalan mo, sa ngalan mo, atong itaas sa tondo kakamot para sa benediction. Panalanginan kamo sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Panguli kamo, panglakaw kamo, nga puno sa kalipay, sa paglaom, nga wala kita mag-inusara ni ining kinabuhiya, kay giubanan kita kanunay sa atong Ginoo ug manluluwas. In Jesus' name, amen. Makapanlingkod ang tanan. Amen. Dalayon atong buhi nga Dios igsoon arita sa atuang announcement. Napadayon ang atuang midweek service igsoon matag Miyerkules. Kung dili mo busy igsoon, gidasig mo nga mo-attend ta, mangilabot ta sa bulhaton diri sa Tigumanan. Time igsoon magsugod ni 7:15 to 9 p.m. O kung dili mo available sa Wednesday igsoon,
pwede ta mo attend nga to sa Soong para sa midweek service. Thursday ni siya, 7:15 to 9 p.m. magsugod. And sa ato ang prayer meeting igsoon nga ato nasabtan ganina nga importante kayo ang mga pag-ampo and we never stop praying because God never stop working. Amen? O magsugod ni igsoon 7:30 to 9 p.m. ato sa upper room. O sa ato ang Sunday service igsoon, dili gyud ta mo absent kay mingawo na imong tapat ingna sa ay absent ha taga Domingo. Amen. O magsugod ni igsoon ato ang Sunday service 9:30 to 11:30 a.m. O sa ato ang Sunday service sa Soong 3 p.m. to 5 p.m. O sa ato ang Saturday night fellowship igsoon, mga mama kung naamoy mga batanon kay available sila taga Saturday kay welcome kay sila nga mo attend 7 p.m. to 9 p.m. diri sa Praise Avenue. O mamarot ta igsoon para sa tuang tithes and love offering. Akong gihangyo si Brother Wilson sa pag-pray. Let's pray. Lord. Mahal nga langit nun. Salamat sa imong pagpili ka namo, Ginoo. Ug imo kaming gihatag sa among Ginoong Hesukristo. Ginoong Hesukristo, salamat sa imong gitapos nga buhat dito sa krus, sa Kalbaryo. Diin bidagaya ang imong gugma uban sa grasya. Pinagi sa among pagtuo kanimo, Ginoong Hesukristo. Ang pagtuo nga imong gihatag kanamo, aron kami magtuo sa imong gibuhat. Sa tanan imong gibuhat kari kanamo, Ginoo. Nakat-on kami sa paghigugma kanimo tungod kay ikaw munang nigugma kanamo, Lord. Nakat-on kami sa paghigugma sa paghatag tungod kay imo kami gitudluan sa gugma sa paghatag. Salamat, Ginoo. Din ang imong gugma kanamo nagaawas tungod sa imong gibuhat dito sa krus nga among gituhuan. Pinaagi sa pagtuo nga imong gihatag kanamo, Lord. Hallelujah. Ang tanan nga nasulti sa pulong ug nabuhat tungod sa imong grasya, Ginoo. Ang tanan alang lamang sa imong kahimayaan. Ang kahimayaan sa imong ngalan. By the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen.